Dali lang guys. Dali lang. Walang tayo na pig. Sakit na yung ipin ko. Nakati tayo guys. Mukhang tahimik ang ating umaga ngayon. Siguro dahil maaga pa. Tahimik sa labas eh. Dali lang. Ang bilis yung pulo. Kasi basa tuloy dito. Ay, naku. Medyo tahimik ngayon dahil siguro mahal na araw kasi tayo eh. Yung mga tao ngayon nakasimbahan, nagsisimba, gumagala kasi mainit ang panahon. Ang iba nito naliligo kung saan-saan para mahipsal lang ang init. May grabing init natin ngayon.
guys kasi kahapon nagsuman kami. May natira pa. Kunin natin. Guys, may natira 4 na piraso. Kainin natin guys. Sarap to. Sarap yung pares kape. Masarap yung pagkain ganito eh, kaso lang trabaho. Pigirin mo, pigain mo, balutin mo, lutuin mo. Tagal-tagal ngayon lang ako nagluto ng ganito kasi trabaho kasi itong ganitong pagkain eh. Kailangan matyaga ka rito magano, ilalaga mo pa ito ng husto, diba? Ganun.
Tawag sa amin ito, ano, alupe. Tagalog naman, suman. Pero alam guys, masarap yung negosyo to. Maganda yung negosyo. Benta mo ano, 10 isa. Pag dito sa loob pero pag sa labas, hindi mo sa 12, 15. Maganda kasi ito, mabigat sa tiyan to eh. Yan lang, trabaho. Kung sabagay, wala naman sa hirap yan. Pag gusto yun. Sa tao naman yan. Pag ayaw-ayaw. Gidjirin parang peno yan. Diba? Tapos pigaan pa. Ang piga nito yung medyo ano lang, basa-basa kasi pag ganito gawin mo kasi hindi masyadong tuyo na pagkapiga. Babayo yung pa ito eh. Babayo yung pa yung dahon. Ang bigat sa tiyan ko guys. Pag gusto lagi kainin mo, lagi kang gutumin. Sa bundok naman, pag masipag ka magtanim ng ganito, kahit ito na kainin mo, hindi na bumibigay. Iba-iba yung pagluto. Gawin mo siyang suman, balutin mo sa saging, o di kaya lanson. Kasi pag puro ganito, makasawa naman. Lanson ba po to? Sa puto naman, kailangan buhagag siya. Yung pagkapiga mo yung tuyo, bago mo lagyan ng asukal. Kasi pag hindi yung tuyo, buo-buo siya. Ito dito, ba? Hindi ganong tuyo yung pagkapiga namin kahapon. Kaya ilanso namin yung kalahati eh. May mga buo-buo. Kailangan, pagawin mo siyang buto, pigaan mo na egi. Tapos tinda mo, lako mo. Maraming bibili niyan. Lako mo sa mga construction. Ako kasi guys, lumaki akong sanay sa ganito. Kasi dati bahay namin, hindi man as in bundok, tabing dagat.
Pero gusto mo punta talaga sa bundok, punta ka. Lalakarin mo lang, hindi ka lang masahe. Malapit doon. Ako talaga, lumaki ako ng hinubaan. Hindi talaga ako lumaki. Hindi ako nag-aral. Ano naman guys, pag ano ba, matatanong mo lang yung bundok doon sa South Bend. Diyan mismo ako lumaki, South Bend, Cubay. Siguro naman alam nyo na yan guys. Sabi kaming ilog, hindi dagat pala, ilog. Yan ginagawa namin nung maliliit kami. Kasi malapit sa sakaan eh. Pag may tracer ba? Umay. Diba na tracer? Pagkatapos nun, yung pinaka-uhot nun, ay agin namin, ganun. Hanggang makaipon kami ng umay. So, ganun kami, paunti-unti. Tapos yung mga natapon sa tracer sa magigilid, ipuhot namin yan. Dinadandahan namin yan, hindi madala yung bato. Isa na, nakakaipon kami isang sako. Tapos bilad namin. Ayun, ang bigas kalating sako, di libre ng 2 linggo. Kaya libre na 2 linggo kainan. Nala doon, tapos pag kasi malaking ano yun eh, malaking ilog. Ang ginagawa namin pag wala kaming ulam, punta kami dun sa ilog, manguha kami ng awis. Alam niyo yung awis guys? Yung suso na mahaba ang puwet na hindi naman sa kalakihan. Tawag sa amin nung naawis. Ginasalom namin yan kasi sa pinakailalim yan sila. Yung mga malalaki sa may putik-putikan sa ilalim. Ang ginagawa namin, sinasalom namin na mayroon pa nga akong ano. Sana ba yung dating na ano, napasukan ng tikapan na ano. Ayan o, pumasok talaga sa balat gan. Ang ginawa ko yun, gihubot kong gano'n. Grabe dugo. Kasi kakagano namin sa lupa. Gumawa kami ng, nagasalom kami ng mga awis. Kakagano, kap. Pumasok ko. Hinugot ko yan. Grabe dugo. Tapos pag nakarami kami, binibinta namin sa Cubay, sa Cubay, sa South Bend, palengke. Binibinta namin. Tapos may mga tanim akong kangkong dun. Pag nag-harvest naman ako niyan. Kasi parang natuto kasi kami, kasi nung araw, iniiwanan kami ng magulang namin. Parang natututo ba kaming mamuhay na kami lang. Kaya natuto ko magtanim-tanim. Magtanim ako ng kangkong. Napakalawak yan. Sigad ng suba. Tapos nung lumago na, ganyan ang haba. Buktor namin yan. Harvestin namin. Pag mahaba na. Tapos talian. Tali namin yung sa Cubay. Binta namin. Bili lang yung bigas, ulam. Kaya sanay ako sa hirap. Hindi ako talaga guys. Sanay ako sa hirap. Kasi nung maliit pa lang ako, masipag kasi ako. Kasi nga siguro dahil minsan naiwan-iwanan kami ng magulang namin, nagtatrabaho magulang namin. Kasi yung trabaho naman kasi nung ni Papa nun, kapgo, kung saan si Papa, doon si Mama. Kaya naiwan-iwanan kami. Kaya natuto kami. Ang ginagawa namin yan, pag wala na kaming harvestin sa tanim namin, ginagawa namin, akit kami sa bundok. Yung mga kami biyabas, niyog, balatan namin yan. Yung mga nalalaglag, balatan namin yan. Tali na, ano namin sa tuwang-tuwang nito. Tapos
binta namin. Yan yung bigas, ulam. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung mga pinagdaanan namin ng mga maliliit pa kami. Tapos, ayun. Nag-aaral ako. Ang dungis ko. Eh, kami naman naglaba ng damit namin eh. So, yung gamit namin, kuhan. Uniform, ganyan puti. Minsan galagom-lagom pa na. Kami lang naman ang naglalaba kasi wala kami inaasahan ng magulang. Kasi nga, lagi nga kami naiiwan. Kaya natututo kami. Pasok po sa school. Okay na yun sa akin na may ano ako, baon akong kanin. Minsan tuyo pa ngayon eh. Tuyo. Yun. Tapos minsan nga wala nga, pasok kami sa school, wala kami pagkain. Ang ginagawa namin, binabaon namin alam mo, bayabas. Yung pinanguha namin sa bundok, yun ang baon namin. Minsan pinapalit ko ng papel para magkaroon ko ng papel para makasulat lang. Ganyan yan ako noon. Kaya yung mga ganyan-ganyan hindi na bago sa akin yung mga bago. Sanay man ako sa ano na tayo sa hirap guys. Siyempre magulang natin poor naman, hindi naman mayaman na kailangan natin matuto. Kaya bata pa lang natututo na ako kasi wala eh. Ang ginagawa namin minsan yan, nalala ko pa pag wala tayo makuhaan. Tama ba guys yung ice buko? Uy, tinda kami yan, lagay namin sa ice box. Kasama ko, magulang ko si Siri. Kaya hi kuya. Kaya di ko makakalimutan yun na kami lang inaasahan ng mga kapatid ko. Si Ray, ako. Tinda kami ng ice buko para pambila kami pagkain. Kaya ngayon nag-asawa na rin. Marami na rin anak ng magulang ko sa probinsya. Hello kuya Ray. Minsan lang naman tayo nagkikita pag nagbakasyon ako dyan, saka tayo nagkikita ulit. Kaya ingat na lang kayo dyan. Ingat din ako dito. May kanya-kanya na tayo buhay, kaya kanya-kanya mga anak, may kanya-kanya pinapakain. Mas lalo ako, marami ako pinapakain. Kaya minsan kung wala naman tayong naibigay, sinsya lang kasi marami na tayong salaguron eh. Marami na mga chikiting kailangan pakainin. Kaya ingat na lang tayo. Siguro magkita na lang tayo ulit pag tumanda na tayo. Yun ang nakaranasan ko nung araw guys. Ang dami kong naranasan sa hirap lang ng buhay. Marami akong pinagdaanan sa hirap lang ng ano, at sa hirap ng buhay ng iba. Ako, mas marami akong hirap na pinagdaanan. Natuto kami tumayo sa amin mga pa, walang magulang. Nag-aaral kami na walang nag-aasikaso sa amin, sarili lang namin. Kaya bata pa lang natuto na eh. Maganda pala yung bata pa lang, no? Natuto na yung hindi mo siya pabayaan mo lang siya na mag-asikaso sa sarili niya. Tututo pala yung bata. Pero sa tanong buhay ko, yung mga anak ko,
hindi lang naman na sabi iiwanan ko, punta ako sa tatagal ka ng ilang araw doon, hindi naman, maliban lang kung bakasyon. Uwian lang ng magulang na gano'n, hindi naman, hindi ko pinaparanas yung mga anak kong ganyan. Pero kami naranasan namin nung araw yan. Ako, hindi man sa totoo talaga yan, totoong buhay talaga yan. Ito nangyari sa buhay ko yan. Kaya ako naniniwala talaga ako pag ang mga bata na walang magulang natututo tumayo sa mga sarili ng paa. Tayo kasi hindi natin mabatas na gano'n yung anak natin eh. Yung iba kasi sanay na sila sa gano'n na iwan-iwanan. Isang araw lang nga eh, walang kuwanak ko eh, namimiss ko na sila eh. Kaya na maliban lang siguro kung mayroong dahilan na iwanan mo silang matagal. Pero wala naman, sa bahay ka lang. Yan lang guys, thank you watching.